Libra, tignan natin kung ano po ang mensahe para sa'yo ngayong February 2025. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais pong mag-avail ng ating private readings, ng ating Evil Eye Amulet Necklace, at ng ating Cures Bracelet, makikita nyo po yung link sa description box. Tarot Intentions by Aliana Reyes. Ayan. So, para saan nga ba ang ating Cures Bracelet at ang ating Evil Eye Amulet Necklace? So, pwede po kayo mag-wish dito. Makita nyo kung sino ba yung totoong nagmamahal sa inyo, nagkagalit sa inyo, may tampo sa inyo, nag-i-evil eye. So, pangontra po ito sa evil eye, sa sumpa, sa kulam, sa aksidente, sa naiinggit nga po sa inyo. Pampaswerte naman po ito sa love life, career, business, health, mga papers na inaayos po ninyo. Yan, kung may binibenta kayong property, okay na okay din po yan. Tapos, you can attract good people and good situation sa life po ninyo. Yes po. Kaya kung interested kayo, DM na lang po kayo sa ating Facebook page, Tarot Intentions by Aliana Reyes, or sa email po natin kung kayo naman po ay kung kayo naman po ay naka-deactivate sa Facebook, kasi makikita ko lang po yung message nyo pero hindi ko po kayo marereplyan. So makikita nyo sinin ko pero hindi ko kayo nireplyan. Yun, kasi yung iba sa inyo naka-deactivate po kayo. So, open din po tayo for international shipping. Kaya, mensahe na lang po kayo directly. Check na po natin kung ano ba yung mensahe para sa'yo ngayong month of February. Kuhanin muna po natin yung overall energy. Yan. Overall energy po para kay Libra. Okay, overall energy, spirit guide. We have, ayan, the lily. So, pwedeng may, male energy or masculine energy dito. We have the stork. Pwedeng may mabuntis dito. Let's see. The star. Okay, meron ba dito humihiling talaga kayo ng anak? Libra, for some of you, could be, kung hindi anak, pwedeng love life yung hinihiling ninyo. So, some of you po, pwede siyang mangyari. Pero, mangyayari lang to kapag yung iba po sa inyo is mag-travel kayo. Ayan, umalis kayo ng bahay. I mean, lumipat kayo ng bahay. Yung tipong ganon. Or nag-change of career kayo. So, hindi po dyan sa kinalalagyan ninyo ngayon for some of you. Parang pag may binago kayo sa, yan, yung binago nyo yung paligid po ninyo. Diba, lumipat talaga kayo ng bahay, ng trabaho. So, parang may movement na kailangan mangyari muna sa life ninyo bago po ito dumating. So, yan yung pinapakita. So, yan yung parang tip sa'yo ni Universe ngayong month. Check po natin ano pa yung mensahe. Mensahe pa po natin for Libra. Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus. We have Stairway to Light. Okay, so may enlightenment. Yung mga dating malabong mga, sabihin natin, malabong mga pangyayari sa life ninyo, malilinawan po kayo ngayong ngayong month. Ang dami nyo ding ma-achieve actually. So, tingnan mo, you are stepping towards your life purpose. You are stepping towards your goals. Marami din po kayong ma-unlock dito na mga goals po ninyo. Tingnan natin. Ano pa yung mensahe? Libra. Mensahe po natin for Libra. Kung meron man dito, yung iba po sa inyo pwedeng hindi anak yung hinihiling nyo. I mean, pwede kasi baka may mga anak na dito eh. So, we have opportunity.
Opportunities. Sabi dito, you may be missing out on important opportunities or hesitating to take the leap into a new phase of your career. So, ayun, yung iba nga sa inyo, diba, sabi ko kanina, pwede na mag-change kayo ng career. So, ayun, pwedeng maisipan po ninyo ngayong month na to na magpasa ng resume, ganyan. So, kailangan talaga may changes po kayo na gawin. Or pwedeng dyan na nga kayo tinutulak ni universe sa pagbabago. We have belief, pero nakabaliktad siya. Sabi, your beliefs may be wavering or you're struggling to hold on to your faith in something important leading you to confusion. So, parang di mo na alam kung ano ba yung paniniwalaan mo. For some of you po, pwedeng marami kayo talagang pinapanood ng mga nagtataraw. Or, madalas kayong manood ng mga nagla-live tapos nagtatanong po yung karamihan sa inyo. Tapos, iba't iba yung tinatanong nyo, pwedeng iba't iba din yung sagot na nakukuha po ninyo. So, if you're really confused, di ba gusto nyo ng direct answer, yung kuhang-kuha po talaga yung energy ninyo or yung advice para sa inyo, is magpa-private reading po kayo, ganyan. Kasi kung iba't ibang tao yung tatanungin nyo, iba't iba rin po yung makukuha po ninyong sagot talaga. Diba? So, ayun, tignan natin ano pa yung mensahe pagdating sa love life. Love life po, spirit guide. First week. Okay, ito yung dalawa na mensahe. Meron tayo ditong I'm distracting myself to avoid thinking of you. There is a big hole in my heart that I cannot fill on my own. So, yung taong to, broken, empty, pero, ayun, iniiwasan ka pa rin niya. Alam mo yung kahit mahal ka ng taong to, parang hindi niya kayang pumapil sa life mo. Tignan natin. Love life, first week, we have the Hanged Man. Ayan po. So, parang alam mo yung sa taong to ngayon, kung sino man tong naiisip mo, Libra, wala kang aasahan. Kasi pwedeng, yung efforts na binibigay sa'yo ng taong to is bare minimum lamang. We have Death card. So, it's time to move forward na daw. Kasi kung aasa ka dito sa sinasabi niya, umiiwas nga siya eh. Tsaka hindi talaga siya ready. Yung nasabi ko na, mahal ka talaga ng taong to, mahal ka ng taong to, pero wala naman siyang gagawin towards dito sa connection ninyo. Parang lagi kang manlilimos ng ng atensyon, ng pag-ibig. Ganun yung magiging mo dito, role mo. Gusto mo ba yon? So, kailangan mo daw ng pagbabago, di ba? Puro pagbabago talaga yung sinasabi sa'yo dito ni Universe ngayong February. So, kung hindi man nangyari yung mga pagbabago na yan, nung itong January, sa Feb mo siya gawin. Or i-implement. Sa kaperahan naman, mayroon tayo ditong 8 of Wands. 2 of Coins. So, may mabilis lang dito na transaction. Kung mayroon man po kayong katransact, may binibenta kayo dito. Hindi ko alam kung may makikipag-swap dito ng phone or kung ano man yan. Kung ano man tong ninyo. Parang may bibenta kayo tapos may bibilhin kayong bago. Ganun. Oo. So, di naman po kayo mahihirapan. Mabibili nyo rin naman po kaagad kung ano man itong tina-target ninyo. So, baka may magpapalit ng phone dyan. So, okay naman po, mabilis naman yung pasok, yung flow ng money sa inyo. Sa career po, we have Knight of Swords. Meron tayo ditong Wheel of Fortune. So, kung naghahanap po kayo ng trabaho, more on naghahanap ng trabaho yung pinapakita rito. Ayan po, mabilis lang daw po kayong makakahanap. Maganda yung first week of February para sa inyo. Kaya grab nyo na yung opportunity na to para makapaghanap po kayo ng trabaho. O yun nga, para makapagpasa kayo ng inyong mga resume, curriculum vitae, CV. Sa career, we have 9 of Swords. Yan, sa mga may naman to. Career din ba to? Pinig up ko, no? Sige, kuha pa tayo kasi iba naman sa inyo, may trabaho kayo. 4 of Swords.
Puro ano, no? 9 of Swords and 4 of Swords. Mukhang merong mang-iipit sa'yo dito. Kung meron kang trabaho, may current job ka, mukhang may mang-iipit sa'yo dito. Alam mo yung nagra-rush na nga rush na nga kayo, no? Tapos late pa niya, alanganing oras niya ibibigay sa'yo yung info, yung file. So, ayan, mapupuyat ka po ngayong week na to. Pagdating dito sa iyong trabaho, may mananadya po na sabotahihin ka. Okay, sa love naman tayo by second week. The Star. So, hoping talaga kayo dito eh. Parang hoping kayo na magkausap kayo ng person mo. Ayan, kung sino man tong person na to sa first week. Some of you, siya pa rin sa second week, no? We have the world. Pero tignan mo, moving forward naman, alam mo, healing yung pinapakita sa'yo dito eh. 'Di ba? Hopeful pa kayo, pero kailangan mo na kasing mag-heal. Libra, yan po yung sinasabi sa'yo ni Universe. It's time to move forward na talaga. Kasi sinasabi niya na complete na daw. So, baka kasi iba sa inyo, naghahanap pa kayo dito ng closure. For some of you, siguro ayaw nyo naman makipagbalikan dun sa tao kasi pwedeng nasaktan na nga kayo. Pero more on closure kasi yung hinihintay nyo dito. The moment kasi na hindi po kayo kinausap ng tao, that is already a closure. Yes. So, may mga bagay talaga or may mga sitwasyon sa buhay natin na yung hinihiling mong closure, hindi na yun mabibigay sa'yo. So, you should accept and you should move forward in your life talaga. Sa money, we have naman Temperance. We have Ace of Coins. Okay. May paghihintay pa rin talaga kayong gagawin dito. Hindi ko alam kung may malaking pera kayong hinihintay eh. So, di ba yung first week natin, mabilis lang yung kaperahan ninyo. Dito by second week, ayan, medyo mahihirapan po kayo. May struggle kasi may paghihintay. So, yun. Siguro, sa first week, kung ano man yung pera na hawak nyo, tas alam nyo na may inaasahan kayo by second week, huwag nyong uubusin lahat yung pera na hawak ninyo. Kasi kayo din yung mahihirapan dito. Baka makapangutang pa po kayo. Sa career naman po, we have 3 of Wands. Knight of Cups. May offer sa'yo dito. Ayan. Opportunity to. Sa malayo. Yan. Iba nga po sa inyo, di ba? Sabi ko dito kanina is, need nyo talaga ng pagbabago. So, ayan po, kung meron dito, no, may ino-offer sa inyo yung isang tao na trabaho, tas lalayo talaga kayo, or yung iba sa inyo, yung magta-travel talaga kayo, goods po yan para sa inyo, try nyo i-accept. Pero tignan nyo rin, talaga, no, kung okay ba talaga sa inyo. Kasi baka naman dahil gusto nyo lang lumayo, meron lang kayong gustong iwasan, kaya nyo i-accept ito. So, punta naman po tayo by third week. Sa love life po, we have Justice. We have Ace of Wands. Okay, so parang kayo na yung gagawa ng actions dito eh. So, alam mo yun, parang, di ba ayaw nga kayong kausapin. Dinidistract nga niya yung sarili niya. Parang kayo yung gagawa ng paraan para hindi ka din makalimutan ng tao na yun. Or para makapag-usap kayo. Tignan mo lang din, sige, worth it ba kung ikaw yung gagawa ng hakbang? The High Priestess. Hindi raw. Akala mo lang matatahimik ka, pero baka hindi ka lalong matahimik once na nakausap mo yung tao na yan. Baka lalo pa siyang manggulo sa isipan mo. Kaya pag-isipan nyo rin talagang mabuti yan kung yan ba yung gagawin ninyo. Sa money po, we have King of Wands. Meron tayo ditong Knight of Coins. I don't know kung brother mo to. Ayan. So, pwedeng, may kapatid ka dito or someone po na, masculine energy kasi. Pwedeng kaibigan mo. Parang offeran ka niya ng bagong pagkakakitaan. Pagdating po ito sa kaperahan, signan natin ha, kung kikita ka ba talaga dyan. Magbe-benefit ka ba? 5 of Wands. Nako, baka pagtalunan nyo lang yan. Todo explain siya sa'yo.
So, wag ka na magtiwala ng kaperahan towards that person. Kahit kapatid mo yan, kahit kaibigan mo pa yan. Kasi pag-aawayan nyo lang po. Sa career, we have the Fool. Meron tayo ditong 7 of Coins. So, unlimited yung possibilities dito pagdating sa career mo. 8 of Cups. Pursue mo na lang daw talaga yung gusto mo. Libra. Pursue mo yung gusto mo. Kasi kahit saan ka naman daw mapunta, may paghihintay ka na gagawin. May growth para sa'yo. Pero yun nga, tignan mo na lang kung saan ba talaga yung pinaka worth it para sa'yo. Yung magiging masaya ka, hindi lang yung bulsa mo. Okay. Week 4 naman po tayo. Love life, 6 of Swords. Pag move on talaga. Puro pag move on po yung sinasabi sa inyo dito. 5 of Cups. Alam mo yun? May manghihinayang 8 of Coins. Nanghihinayang yung person na to, pero hindi ka talaga niya ipupursue. Ganito lang yan. Pwedeng mahal ka niya, pero hindi niya nakikita yung future niya with you. Kaya ikaw, magpayaman ka na lang. 'Di ba? Kaya ikaw, asikasuhin mo yung kaperahan mo dito. Kasi pwedeng siya ay maging distraction lang sa'yo ngayong month na to. Sa kaperahan, we have 3 of Cups. Meron tayo ditong Page of Coins. At meron tayong 3 of Coins. Yan. So, yun lang. Pwedeng may mga makakausap ka ng mga kaibigan, makikipagkita sa'yo ng mga friends, may get-together kayo ng mga friends mo dito. Yan. Meron ka namang ilalabas na money, pero hindi naman ganun kalaki. Tsaka, naman kayo, contribute naman kayo. Hati-hati naman kayo dun sa, sa gastos. Or more on, mapapag-usapan nyo lang dito ng mga friends mo. Yan, paano kumita ng pera. Hindi nyo pag-uusapan yung buhay ng ibang tao. Kung hindi, yan, mga tamang tao yung nasa paligid mo, yung mga friends mo na to pinapakita. Kasi puro ang pag-uusapan ninyo, ayan, yung mga nangyayari sa life ninyo, and also, sila yung magbibigay ng advice sa'yo, kahit di mo naman kailangan. Tapos, guusapan nyo is paano kumita ng pera, ayan. Or paano ba, mas palaguin pa yung sarili po ninyo. So, mapapaligiran ka by 4th week ng mga mga tao na may pangarap po talaga. Career naman, we have 10 of Swords. Queen of Swords. Meron tayo ditong The Magician. Okay, so baka may nag-iisip dito kung matatanggal ba kayo. Para kasi yun yung naiisip nyo. Pero hindi naman po, walang nakikita dito na na kayo ay tatanggalin. Actually, pwedeng ma-offeran pa nga kayo dito ng bagong kontrata. And yung iba sa inyo, parang yun yung pinoproblema ninyo. Kasi baka wala na kayong balak mag-renew. Pero ayan i-offer siya bigla sa inyo. Tignan natin ano ba yung dapat mong pagtuunan ng pansin ngayong month na ito. Ano yung dapat mong pagtuunan ng pansin ngayong month? We have the Emperor. Okay. So, yung nasasakupan mo talaga. Okay. Yung mga bagay na kaya mong i-control. Yun po yung pagtuunan mo ng pansin. Pero yung kunwari emotions, yung iniisip ng isang tao, yung gagawin ng isang tao, kung hindi mo yun makokontrol, huwag mong po problemahin. Libra, dapat mong iwasan 10 of Coins. Okay, parang sa family to. King of Coins. Okay, so meron ba sa family mo na, sabihin natin, powerful, may pera talaga siya. Huwag mong kontrahin. Kasi, pwedeng nagbe-benefit ka dun sa tao na yon kahit papaano. Para ganito, may kapatid ka na maganda yung kita niya. Siya yung sumasagot lahat sa bahay. Yung tipong ganun ba? Tapos, huwag mo siya kukontrahin kasi baka mamaya makihati siya. Sabihin, sige, hati-hati na lang tayo sa lahat ng bayarin. Alam mo yun? Baka may ma-provoke po kayo dito or may ma-intimidate kayo na tao. So, yun yung iwasan po ninyo. So, hinahinay kayo sa pagsasalita po ninyo. Yan. Kasi baka may masaktan kayo. So, yan lang po. Maraming salamat, Libra. And more blessings to come.